Hi there mga beloved yung soulmates, welcome to Renzo Tarot Channel. Nandito naman po tayo para pagsamahan ng isang soulful and meaningful na tarot reading dito lamang po sa inyong lingkod. Lagi na abangan, sinusubaybayan at pinakamahal na Renzo Tarot Channel. Mega shoutout po sa ating mga new subscribers. Welcome po sa ating channel. At lalong-lalo na po sa ating mga lagi nakabang na magsisipag na mga OFWs. Maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala at suporta. If you are new po, bago po kayo sa ating channel, please don't forget to subscribe and mag-comment na rin po kayo kapag nakaresonate po kayo sa ating reading ngayon. Okay, ang ating pong reading ngayon ay para po sa October 1 to 15, 2024 para sa ating mga pinakamamala na sa sign ng Leo. Okay, Leo, para sa inyo to, get ready. And again, kapag sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to subscribe. Yan lang pong hingin kong tulong sa inyo para po magpatuloy tayo. Mas lalong lumago po ang ating channel, mas marami pa tayong mga soulful and meaningful na tarot reading na pagsamahan dito sa inyong lingkod. Okay, wag natin pong patagalin po. Okay, Leo, ang inyong reading para sa October 1 to 15. Leo. Okay, Leo. Sige, wag na natin patagalin pa. Leo, October 1 to 15, this is for Spirit Universe, Spirit Kids. Para po sa mga bago po sa ating channel, gumagamit po tayo ng 10 baraha. Yun po ang interpret natin base sa energy na binibigay ng universe po para sa reading natin ngayon. Sige. Spirit Universe, Spirit Guides, 10 baraha, 10 cards po para sa ating mga pinakamamala na sign ng Leo. Kukuha po tayo ng 10 baraha tapos tuloy-tuloy po nating inatag para tuloy-tuloy po tayo sa ating reading. And hindi na po tayo mag-shuffle mamaya, okay? Para hindi tayo ma-distract sa ating reading. Nakailan lang tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy, kompleto na pala. Hindi natin napansin. Yun, meron na pong 10 barahan na nahulog. Sige, ayusin lang po natin. Para sa iyong reading, Leo sa October 1 to 15. 1, 2, 3, 4, 5. Sige po, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, hingi lang ako na malalim. Sige, Leo, get ready. Para sa yung reading sa October 1 to 15 ay yung unang baraha, pambunga na baraha, Leo. Okay. 8 of Wands. Okay. Ang mensahe na nais parating sa Leo sa October 1 to 15 is that the universe is saying down with this 8 of Wands card is that mabibisi ka daw sa October 1 to 15 with all of this. Okay, tingnan mo yan, uulan ng mga obligations, mga duties na siguro. Kung sa workplace ito, maraming dapat i-accomplish o maraming dapat reports na tapusin o kung ano man tong nakakabisi sa inyo sa mga hindi sa workplace, maraming dapat na isettle regarding siguro sa family matter, kung ano man mga dapat may mga due dates na dapat matapos, may mga dapat bayaran o mga dapat asikasuhin, may dapat puntahan ng mga lugar. It's all about obligations and duties. October 1 to 15, Leo, kailangan yun, your mind and your body will be bombarded. You will be overwhelmed with a lot of obligations na dapat isettle sa panahon na yan. Sige? Pangalawa is the 9 of Pentacles. Okay, malinaw na yung October 1 to 15 mo na ma-overwhelm ka sa mga dapat asikasuhin, kinalaman daw sa finances. Ayan, Pentacles, pera. Siguro may mga due dates na dapat bayaran, meron kang dapat mga lugar na puntahan na may kinalaman sa pagsisettle ng pera. Okay, maaring siguro mabibisi ka sa pag-communicate. Siguro you are working in a position in a workplace na may kinalaman sa pera, bangko, accountant, or whatsoever. It's all about releasing of money. And dito, medyo magiging overwhelmed, medyo magiging nakaka-drain sa energy sa itong period na to para sa inyo, Leo, kasi talagang mabibisi kayo. Napakaraming mga tao, napakaraming mga dapat isettle, lalo na ito may kinalaman sa pera. Okay, siguro mabibisi kayo sa paniningil. Kung may nagpautang kayo, mabibisi kayo sa labas-pasok ng pera. With this Pentacles card, this is just showing that this period ay magiging overwhelming para sa inyo, Leo. Sige, pangatlo. Okay. 8 of Swords, Leo. October 1 to 15 daw. Kung titingnan mo, this will be a period na parang mas lalala itong. Although nararamdaman mo ito ngayon, Leo, sa period na to. Pero parang this October 1 to 15 daw, maghanda ka daw, parang mas lalala ito. Dahil nga siguro dahil sa kabisihan mo or dahil dito sa napakarami mga obligations na dapat isettle or dapat tapusin, ay makakaranas ka na at least sa mga ng, alam mo yun, I don't want to say the term sa English, baka
tawag nito, baka ma-violation tayo. But it's all about kalungkutan. Yun, parang nagmumukmuk ka dahil nga siguro madidrain, hindi lang yung utak mo, kundi pati physically na katawan mo, talagang pagod na pagod ka talaga, maubos talagang energy mo dahil siguro sa trabaho na meron ka ngayon at talagang it involves na talagang kailangan ma-settle ito in the soonest time, mabilisan, madalian yung mga movement, okay? Ito yung trabaho na parang mauubos talaga yung energy mo, mapapagod ka talaga. This 8 of Swords is just showing na talagang in this period, your energy will be drained. Talagang pati yung pasensya mo sa attitude mo ay mauubos, matetest with this kind of work, okay? Pang-apat, yun, October 1 to 15, okay. Kasama din dito, makakadagdag din dito aside sa toxicity, sa pagod na mararanasan mo dahil sa yung trabaho, kasama na din dito itong mga pagdi-deal mo sa negative criticisms about yourself. Okay, siguro nakakadagdag din dito sa pag-drain ng energy mo is that naapektuhan ka din itong mga sinasabi ng mga tao nasa paligid mo na alam mo yon, alam mo, you know it yourself na wala ka namang kasi lumabas itong barahang to, wala namang katotohanan, but still, and human as we are, talagang kasama yan sa buhay natin. Maraming mga dogs at the corner barking on your way, but nasa sayo pa rin yan kung paano ka magpapa-apekto. And with the 7 of Swords card, isa din to daw nakikita sa dahilan na magpapadagdag dito sa iisipin mo o makaka-apekto sa iyo. That's why you have this 8 of Swords na talagang madidrain, talagang manghihina ka talaga. Okay, aside from the physical na pagod, mental na pagod, kasama din dito yung emotional dahil sa epekto nitong mga sinasabi or maririnig mo, maladiscover mo ng mga sasabihin ng mga tao sa paligid mo. Okay, yun, napakalinaw. Tingnan mo, look at that. Anong tingnan mo to? I-focus ko itong barahang to. Tingnan mo, Leo. Look at that. Ayun, nasa malayo, nagmamarites, nakatingin, nakatanaw. Ibig sabihin, there's talagang some people na talagang silently looking at you, monitoring at your progress. Ibig sabihin, Leo, meron talagang nagsubaybay sa buhay mo. Okay? Maybe you don't know, nakakasama mo siya sa araw-araw. You are trusting him or her, kaibigan, kapamilya. But all in all, deep inside, meron pala itong hindi magandang, not balak, hindi magandang, alam mo yun, parang pakikisama sa'yo. But tingnan mo yan, no? Nakatingin siya sa malayo, nakasilip siya sa mga bakod. Ibig sabihin talagang may time siya, Leo, para i-monitor ang buhay mo. Okay? That's why you really need to test the waters first bago magtiwala sa mga tao. Titingnan mabuti kasi mahirap na. Baka mamaya nasabi mo na, na-share mo na lahat ng sekreto mo sa buhay, mga plano mo, and all in all, suddenly baka bumagsak. It's because dahil lang sa ilang tao na pinagkatiwalaan mo, yun pala ay ang nais ay bumagsak ka sa buhay. Ayan o, mga marites. Okay, you are prone sa mga marites. Okay. Celebrity ka pala, Leo, ang daming mga nakasubaybay sa'yo. Okay? Pang-anim mong baraha, Leo, sa October 1 to 15 is 2 of Cups. Okay, 2 of Cups is all about finding harmony, balance in the midst or nasa kalagitnaan ng pagkabisi sa buhay. Okay, kinakailangan daw have time to unwind, have time to meditate, lalo ng meditation. Okay, bakit? Tingnan mo, because yan, may kinalaman yan sa health. Diba? Yung Department of Health natin, World Health Organization, yan yung symbol. Ibig sabihin, you need to find balance para makapag-function. If you really want, diba, sa uulitin ko din sa iba kong videos, diba, sabi nga, stress is the #1 killer today in this generation. Okay, kapag hindi mo nahanap ang balanse, okay, sa lahat ng bagay sa mundo ngayon, yes, busy ka sa paghahanap ng pera, pagpapalago ng pera, pero kapag ang mental health mo, physical health mo ay hindi mo naalagaan at it would explode or suddenly ay bumigay, mahirap na. That's why this is reminding you, may kinalaman sa health, Leo. You really need to have time to relax and to balance everything for a healthier and sound mind and body. Okay? Pampito. Here's 7 card. Leo, tingnan mabuti, is the 2 of Wands. Okay, ang daming wands na lumalabas ngayon. Ibig sabihin, this 2 of Wands is that malayo pa ang tatahagin mo, Leo. But don't you worry because you are assured of
blessings because of the Nine of Pentacles. But hindi magiging madali ang lahat. Okay, hindi magiging madali ang lahat. You really need a guidance. You really need the courage para magpatuloy. Kasi baka mamaya sa kalagitnaan, dahil siguro isipin mo, ay nako, parang may pag-asa pa ba? Baka mamaya mag-give up ka. No. Okay, no. The universe saying that you need to move on. You need to carry on. Magpatuloy. Wag na wag. Although kahit malayo pa, kahit gaano pa kalayo yan, you really need to move forward. Kasi mahirap na kung napakalayo na ng tinahak mo tsaka ka palang mag-give up. Okay, that would be the end of everything. Masasayang na lahat ng pinaghirapan mo, and of course you will be starting from the scratch. Sisimula ka na naman kailan pa, kung huli na, kung matanda ka na, kung mahina ng katawan mo. Okay, no? Leo, that's trials and hardships in life ay normal lang, pero kailangan mong patuloy sa buhay. You really need just like a positive mindset, kasamang meditation, pananalangin sa Panginoon. Okay, balanse sa lahat ng bagay, malakas sa pangangatawan, healthy, mental health. Okay, that's the perfect combo for everything. Okay, this is a beautiful card. The Moon card. Okay, October 1 to 15 daw, Leo. Okay, there will be a revelation. Magkakaroon ng revelation. Kung ano man to this is for the betterment of your life. Kung ano man tong ma-reveal, kung ano man tong malalaman ng lahat tungkol sa iyo or tungkol sa paligid mo, ay this is not in a negative way, but this will improve. This will help you to improve yourself. Siguro, kasi parang nasa situation ka na parang gusto mo mag-move on, but parang hindi mo magawa. Alam mo yun, parang paulit-ulit na ginagawa. But this Moon card will reveal everything. Okay, hindi mo ito maitatago, walang maitatago, ma-reveal ang lahat. And wala kang magagawa kundi tanggapin anuman na magiging resulta. But all in all, this will help you. Okay, kasi ika-cut off mo to, tatapusin mo to, or ititigil mo tong mga bagay na hindi naman nakakatulong sa development ng buhay mo, and you will start a new beginning. Okay, diba? Moon, there will be a new, after the moon, this moon will be a new moon, panibago na naman, panibagong chapter na naman ng buhay ang iyong tatahakin. But at least that is a good thing, kasi natapos na. Okay, natapos na yung mga bagay na hindi naman pinag-aaksayahan mo lang ng oras pero hindi naman nakakatulong sa buhay mo. Okay, Layo, pang siyamong barahan, this is for your readings October 1 to 15 is the Page of Swords. Okay, what does it mean? This Page of Swords is just showing na talagang you really need to be observant. Okay, yan o, sa taas ka, tinitingnan mo ang paligid mo, and the sword ay nakataas. Ibig sabihin, you really need to be careful. You really need to be observant, to be vigilant, okay, to be mindful with the things that is happening around you. Okay, kailangan maging maingat tayo. Yun, sabi ko nga, sa pagtitiwala, sa pag-decide sa mga bagay-bagay, kasi ayun o, may maraming marites. Okay, pero wag kang magpapapekto, but at the same time, magiging maingat ka. Mas maganda na wala silang, kahit bantayan kanila 24 hours, kung wala silang masisilip sa'yo dahil naging maingat ka, walang magiging problema. You really need to help yourself to compose yourself in a good way. Kailangan lang talagang relax ka lang. Huwag ka magpapapekto. Okay, just go on your way, just go on your goal. Pero dapat may limitations na, may boundaries na sa mga tao. Kasi mahirap na kung masyadong open book ang buhay natin sa publiko. Mahirap na kung, alam mo yon, dahil masyadong exposed lahat ng mga ginagawa natin, yung mga ina-update natin yung mga araw-araw nating mga activities, dyan pala nagkakaroon ng mga evil eye, at yan, dahil yung iba hindi nagsasucceed dahil masyado mong in-expose itong mga bagay-bagay in public. Okay? Tatapusin natin yung reading sa Page of Wands. This Page of Wands is a beautiful card. Tinitingnan mo, ibig sabihin, there will be a progress na parating, but you need only to take one step at a time. Dahan-dahan lang. Tingnan mo yung wands, tinitingnan nyo. Although, isa, dalawa lang yung mga dahon, or at least, may dahon na tumutubo. Look at the three pyramids, that was your dreams. Ibig sabihin, malayo pa, but at least, may bunga na. Hindi na talaga tulad ng dati na parang walang nangyayari. But at least, with patience and hard work, faith in God, and your positive attitude, ang talino mo, yan, yung magiging kasangkapan mo sa lahat-lahat para mas lalong mag-develop or umunlad ka sa buhay. Okay, Leo? You really need to balance everything. Kailangan na maging matalino ka, and patience and hard work lang. Pasasaan, everything will work out, everything will fall into place, at magiging matagumpay ka sa buhay. Okay?
Sige, naway naging malinaw po ang ating sana mong soulful and meaningful na tarot reading para sa inyo pinakamahal kong Leo para sa October 1 to 15, 2024. Maraming salamat. Naway maraming Leo makapanood nito ngayon, at sa mga kakilala nyo na nasa sign ng Leo at mahilig rin sa tarot reading na hindi pa member na ating channel, please don't forget or to hesitate to page or share our channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala, suporta. And if this is your first time sa ating channel, please don't forget to subscribe. Maraming salamat po. Ano man pong ginagawa nyo ngayon, mag-iingat po kayo lagi. And God bless us all.